Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon nadadako na tayo sa pangwalong hadith at ito po ang pagbabawal sa dugo ng Muslim at ang kanyang kayamanan. Sa hadith na naisalaysay ni Ibn Umar radhiyallahu anhuma, hadith na naisalaysay ni Ibn Umar, na anak ni Umar, na si Abdullah, nakaludan na wasil ng Allah ng kanyang ama, an Rasul sallallahu alaihi wasallam maqal, sabi tunay na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kanang sinabi, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Inutusan ako na girahin ang mga tao hanggat sa sila ay sumaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah at si Muhammad ay kaniyang uling sugat propeta ng Allah. Wa yuqimus salat. Pagkatapos ay tayo nilang sala. Wa yu'tu zakah. Pagkatapos ay ibigay nilang karapatan ng kayamanan nilang zakah. Fa idza fa'alu dhalika, pagka gagawin nila yung mga bagay na to, sumakse sila na walang ibang Diyos na karapat-dapat sabayin maliban sa Allah at si Muhammad ay kanyang sugat uling propeta. Pagkatapos ay tinayo nila ang sala. Pagkatapos ay nagbigay sila ng zakah. Fa idza fa'alu dhalika, pag nagawa nila yon, awsamu minni diba'ahum. Maliligtas sa akin, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kanilang dugo. Wa amwalihim at ang kanilang kayamanan illa bihaqqil Islam, maliban lang kung ano yung karapatan ng Islam. Ano yung karapatan ng Islam? Yung zakah. Kailangan may bigay nila yung zakah doon sa kayamanan nila. Wa hisabuhum ala dhalika wa hisabuhum ala Allah Ta'ala, at ang kanilang resulta ng kanilang ginawa na yan ay sa Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ngayon, papasok tayo sa siyam na hadis, an-nahi an kathrati su'al, ang pagbabawal sa pagpapadami ng tanong. So, hindi rin pala magandang katangian yung tanong ng tanong na wala mang faida. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu anhu, si Abu Hurairah kasi tinawag siyang Abu Hurairah kasi nag-aalaga siya ng maliliit na pusa, kaya tinawag siyang Hurairah. Ang Hurairah kasi galing sa salitang her o pusa na maliliit. Ang tunay na pangalan ni Abu Hurairah ay Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Saludan na kasi ng Allah. Qala, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, narinig ko ang propeta sallallahu alaihi wasallam kanina sinabi, ma nahaytukum anhu fajtanibuhu. Ano man ang mga bagay na pinagbawal ko sa inyo, iwasan niyo. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. At anumang mga bagay na inutos ko sa inyo, gawin niyo sa abot na yung makakaya. Fa inna ma ahlaka alladhina man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. At ang dahil ang mga nakasira sa mga nauna at nakapagpahamak sa mga nauna sa inyo ay sa dami ng tanong nila. Ibig sabihin, tanong na walang halaga. Tanong ng tanong ng tanong na wala namang makukuhang aral. Wa ikhtilafu mal anbiya'ihim, at ang kanilang hindi pagkakasundo sa ito propeta ko, mas mainam ito propeta ko. So yan ang nakasira sa mga tao noon na dapat nating iwasan, yung pag-idolize. Dapat tayo mahalin natin lahat ng propeta, ang mga ulama, at itong scholar ko walang ganun sa Islam. Lahat ay mahalin natin dahil sila ay pinagkukunan natin ng kaalaman basta sila ay nasa matuwid na akida. Ngayon, ipapasok tayo sa sababu ijabatid du'a, ang dahilan para matanggap ang dua natin. Ito po ay pang-10 na hadith. Hadith din na ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tayyibun, ang Allah tunay na siya ay dalisay. La yaqbalu illa tayyiban, at hindi siya tatanggap ng gawain maliban dalisay. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin, ang Allah ay nag-utos sa mga mananampalataya na katulad ng pag-utos niya sa mga sugo. Faqala ya ayyuhar rusul, kulu min at-tayyibati wa'malu salihah. O mga sugo, kumain kayo ng mula sa mga halal, mga dalisay, wa'malu salih, at gumawa kayo ng kabutihan. Sa Rawahul Mu'minun, Suratul Mu'minuna, ayah 51. Qala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, at sabi ng Allah, o kayo mga mananampalataya, kumain kayo mula sa mga dalisay na aking ipinagkaloob sa inyo bilang aking biyaya. Ito ay sa Suratul Baqarah 172. Sumadakara rajul yutilu safar ash'atha akbar. Pagkatapos ay nabanggit ang isang lalaki na napakahaba ng kanyang paglalakbay hanggat sa nagkalikabok ng kanyang ulo. Tanda ng paglalakbay, yamuddu yadayhi ila sama. Kung tutuusin, katanggap-tanggap ang dua ng tao na to kasi galing sa paglalakbay. Ya Rab, tinaas niyang kanyang kamay. Ya Rab, sabi niya, o Panginoon ko. Wa mata'amuhu haram. So nagdua siya sa Allah. Kaya lang, ang problema, wa mata'amuhu haram. Ang kanyang pagkain ay haram. Wa mashrabuhu haram, ang kanyang inumin galing sa haram. Wa malbasuhu haram, at ang kanyang suot ay galing sa haram. Wa ghuddiya bil haram, at ang kanyang kinabubuhay ay haram. Fa anna yustajabu lahu. Fa anna yustajabu lahu. So problema, ang pagkain niya, ang inumin niya, ang damit niya, ang ikinabubuhay niya ay galing lahat sa haram. So paanna yustajabu lahu? Paano tutugunin ng Allah
ang kanyang panalangin. So isa sa tanda na tatanggapin ng Allah ang ating dua ay kapag tayo ay kumakain ng dalisay. Pero kung kumakain ka ng haram, ang kinakain mo ay galing sa riba, ang kinakain mo ay galing sa sugal, ang kinakain mo ay galing sa nakaw, hindi tatanggapin ng Allah ang iyong dua. Sa ibang hadis na hindi naman ganun kalakas, sabi ng Propeta SAW, atib mataamak takun mustajabud da'wa, dalisayin mo ang kinakain mo at tatanggapin ng Allah ang dua mo. Kaya yung mga taong kumakain ng haram, hindi tinutugon ng Allah ang kanilang dua. Subhanallah, ilayo na tayo ng Allah sa hanap buhay na haram at ang ipagkaloob niya sa atin ay mga hanap buhay na halal. Allahumma rzuqni rizqan halalan tayyiba. Ya Allah, kabilang sa dua yan ay tinurong ng Propeta SAW ay hilingin natin sa Allah na biyayaan niya tayo ng biyaya na halal at walang halong haram. Kahit gusto mo nang yumaman, kung haram naman, walang faida at hindi lang yun, hindi pa tatanggapin ng Allah ang ating dua. Ito po ay hadis na rawahu Muslim. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.